Good day guys. Good day engineers. Ngayon naman gagawa tayo ng short video regarding sa pagkuha ng minimum depth ng beam or minimum width ng beam as per NECP 2015 or sa National Structural Code of the Philippines. Itong NECP na to pala is parang Bible ng mga engineers. Yan tayo nagbe-base ng mga design natin. Okay, proceed tayo. Punta tayo sa NECP na makikita sa table ng 409.3 sa design limits. Then proceed to minimum beam depth. Basahin natin tong statement na to. For non-pre-stressed beam not supporting or attached to partition or other construction likely to be damaged by large deflection, overall beam depth H shall satisfy the limit in table 409.3.1 unless the calculated deflection limits of section 409.3.2 are satisfied. Okay, ginawa natin tong minimum beam depth para sa makounteract natin yung large deflection. Okay, then punta tayo sa table 400.3.1.1 minimum depth of pre-stressed beam. Support condition, pag simply supported yung ating beam, ang minimum H natin is L divide 16. Then pag 1 and continuous, length divide 18.5. Then pag both and continuous, L divide 21. Then pag cantilever, L over 18. Pero may expression tayo na expression applicable for normal weight concrete. Usually normal weight naman yun atin. And Fy is equals to 420 megapascal. So kung equal to 420 megapascal ang minimum depth na formula natin, ito, yan ang gagamitin natin formula. Then for other cases, minimum H shall be modified in accordance with section 400.3.1.1 through 400.3.1.3.3 appropriate. So sa 400.3.1.1 for Fy other than 420 megapascal, sabi sa statement na yan, pag Fy natin is not equal to 420 megapascal. Okay. Shall be multiplied by 0.4 plus Fy over 700. So, kung ang Fy natin is not equal to 420 megapascal, gagamitin natin ng multiplier na ang formula natin is 0.4 plus Fy over 700. Okay? Proceed tayo. Mamaya susubukan natin yung ating simple calculator regarding sa pagkuha ng minimum depth. Okay. Ayan yung ibig sabihin yan, simply supported. Ito yan. Itong beam na yan. Na ang formula is L over 16. Then 1 and continuous. Ito, 1 and continuous. Pareha sa 1 and continuous kasi dito is discontinuous. Discontinuous din yan. So, 1 and continuous yan na ang formula is L over 18.5. Then, punta tayo sa both and continuous. Yan. Bali, ito yung beam na yan. Kasi continuous siya.
in both ends. Okay? Na ang formula niya is L over 21. Then, proceed tayo sa cantilever. So, yung cantilever beam, overhang siya, wala siyang support dito. Then, ang formula niya is L over 18. Okay? Pero, ang formula na yan is pag ang F point natin is equals to 420 megapascal. Then, if not equal, we have multiplier na yan. Okay? Proceed tayo sa pagkuha ng beam width. Ang minimum beam width. Nakabase pa rin tayo sa NSCP. Okay, proceed tayo. Punta tayo sa table 418.6 sa beam special moment frame. Then, bilisan natin. Punta tayo sa design limits. Then, makikita yan sa section B. Beam width shall be at least smaller of 0.3 H and 250 millimeters. Yan yung first printing ng NSCP. Then, ito yung second printing ng NSCP na updated. Yan ang ginagamit natin. Punta na tayo sa design limits. Punta tayo sa section B and C. Beam width shall be at least 0.3 H. Parehas yan dito. Then, sa section C, beam width shall be at least 200 millimeters. So, sa second printing, inalaw na tayo na 200 millimeters ang beam width natin instead na 250 millimeters. Okay? Proceed tayo. Mag-sample tayo. Try natin yung simple calculator na ginawa ko sa pagkuha ng beam width at minimum depth. But first, ito. Bali ito yung beam width natin. BW. Then, ito ang depth natin na H. Okay? Then, iba yung effective depth ha. Ito ang effective depth. Yun sa centroid ng tension bar. Okay. Yan. Then, kung may effective depth din tayo sa compression bar, sa centroid din ng tension bar. Okay. Then, ang reference natin is sa topmost fiber. Okay, proceed tayo. Short videos lang tayo. Ito, sample problem natin. Design natin yung itong beam na to. One end continuous. Kasi discontinue siya dito. Then, continue siya dito. Okay? Tuturuan ko kayo kung yung tamang pagdidesign ng beam natin. For example, may structural framing tayo na ganito. Lagi natin i-consider yung length ng beam para sa initial sizing natin. Kung gagamit tayo ng software ng structural software like STAAD and ETABS, consider natin yung length ng beam natin para sa pagkuha ng initial sizing natin. Kasi sa pagdidesign natin, normal yung pag-iterate ng mga section natin. Normal yun. Then, okay. Proceed tayo. 7,000 millimeters.
Then, yung beam dimension natin, wag muna natin pilapan sa parameters. Then, ang parameters natin sa steel properties natin, main diameter natin, 16 mm. Then, stirrup natin, gamitin is 10 mm lang. Then, concrete over natin is 40 mm. Usually naman, hindi yan naka-relate sa pagkuha ng minimum depth natin. Then, sa material properties natin, ang F-prime sheet natin, kunyari, 28 megapascal. Yan ang F-pi natin gagamitin is 420 megapascal. Yung 420 na yan pala is, check natin kung anong grade yan. Divide natin sa 6.9. So, grade 60 siya. Grade 60 yung bakal na kino-consider sa 420 megapascal. Okay. Then, set aside muna natin yung sample problem natin. One end continuous na 7 meters. Ano yung minimum depth na gagamitin natin dyan? One end continuous. Yan. Ang H minimum natin is 378.38 millimeters. Then, ang multiplier natin is 0.1. Kasi, yun yung sa formula natin. For example, 278 gagamitin natin. Ang multiplier natin is 0.8. Then, ang magiging final natin na depth is 301.62 millimeters. But proceed tayo sa 420. Then, yan ang minimum depth natin, 378.38 millimeters. Then, sa minimum depth naman natin na 0.3 H is 113.51 millimeters. Then, sa 200 millimeters. So, ang beam width cover natin na minimum is 200 millimeters. Okay? Then, so pag nag-design tayo niyan, ang beam width natin 200. Yan, within the code requirements na tayo. Then dito 378.38 millimeters. Gagawin nating 400 yan. Usually sa nearest 25 tayo. So ang beam depth natin is 400. So, within the code requirements na tayo. Then, hindi pa rin yan yung governing natin. Sizing natin. Depende pa yan sa maximum moment na makukuha natin sa structural analysis natin sa, for example, gumamit tayo ng ETABS or STAAD or any structural software na gagamitin natin. Then, ang cracking moment na na-compute natin is 93.59 kN meters. So, kung ang moment natin is nasa 92.59, ina-assume na natin na nag-crack na yung beam natin. Okay. Then, sample na naman natin tong both ends continuous. $5 meters. 1,000. Then, baguhin natin to. Both end continuous. So, minimum depth dapat natin is 238.10 millimeters. Then, pagdating naman sa beam width natin is 200 millimeters. Okay, bilisan lang natin. Kasi short videos lang tayo. Then, try naman natin yung 6 meters na ito naman.
6 meters. Then, kung 6 meters naman ang ating beam length, ang na-compute natin minimum is 285.71 millimeters. Then, ang beam width natin is 200 millimeters. For example, baguhin nga natin yung yielding strength ng bakal natin. Gawin natin 278. So, ang magiging minimum depth natin is 227.76. Kung taasan naman natin, gawin natin 500 megapascal. Mapapansin nyo, yung multiplier natin is naging 1.1. Pag kinompute natin yan, 285.71 times 1.1, 314.281. Pero, 285 lang tayo. Kasi nakalimit lang sa 1 yung multiplier natin. Okay? Then, try natin tong cantilever 4 meters. Ah, 4 meters. So, ang H minimum natin is 500. Then, ang multiplier natin is 1.1 kasi greater sa 420. Pero, nakalimit lang yan sa 1. So, ang minimum depth natin na pag-cantilever na 4 meters is 500 millimeters. Then, ang beam width natin is 200 millimeters. Kung babaguhin natin yung gawin natin 276. Sa 276 na i-point naman natin is 397.14 millimeters ang minimum depth natin. Okay. Pero hindi pa yan yung governing na sizing natin. Nakadepende pa rin yan sa makukompute nyong maximum moment na naka-base sa structural analysis natin. Okay? Kung sa tingin nyo tong videos na to is, sa video na to is may natutunan kayo, kindly like and follow the page. Tsaka na rin ang YouTube channel natin. Thank you and God bless you all.